dear beloved, Boss Mike Cervera. Kudita daw? Ayan, kita nyo mga kababayan, ang ginagawa nitong mga walang iyang yan. Ha? Alam nyo po ba na talagang malaki ang makinarya nila sa paglikha ng mga balita na nagre-resulta ng kalituhan sa ating mga kababayan. Hindi na tuloy nila malaman kung ano pa ang dapat nilang paniwalaan. Oo, panoorin nyo to. Mga kababayan, At hindi nyo mga kababayan Alam nyo po ba na tuloy-tuloy ang paninira nila at tuloy-tuloy ang paggawa nila ng ka-fake newsan tulad nito? Tuloy! Narinig niyo yung balita may kudita daw? Grabe na ang paninira ng mga DDS kung ano-anong sinasabi na magkakaroon daw ng kudeta dahil sa nangyari kay tatay at sa impeachment. Now that is very unfair. General Bronner is a man in uniform, our highest-ranking general. At alam niyo ba, pumunta pa yan sa BRP Sierra Madre, yung tigabantay ng West Philippine Sea natin. Eto po yan isa po yan sa mga estilo ng paninira ng mga DDS. Noong panahon, katatapos lang nadakpin yung matandang Duterte na nakakulong. Ngayon, doon sa ICC, mga kababayan, ang dami na nilang mga pinalabas na paninira. Maging si Browner, yung AFP Chief of Staff, mga kababayan, hindi nakalusot sa ka-fake newsan ng mga DDS na yan. Ayan, punong-puno ang tapang niya. That is very unfair for a man who is brave enough to stand up against giants. Correct, mga kababayan. Kita nyo naman si AFP Browner. Kahit pa malaki ang China, mga kababayan, nagawa pa nito na talagang tumungo doon saan? Sa Sierra Madre, BFP, yun na yun, yung barko na nasadsad sa, diyan sa, hindi Ayungin Shoal. Di ba? Sa Spratly, mga kababayan. Di ba? Tuloy. Lalo't lalo na meron tayong former president na halos ibenta na tayo sa ibang bansa. Nako, yan na nga Hindi na, binenta na talaga tayo. Kaya nga yung mga kababayan, BRP Sierra Madre nga. Vancouver din. Di ba? Mga kababayan, doon nagpunta yan, mga kababayan. Siya, BRP Sierra Madre. Sino? Si Browner. Pinakita ang katapangan na hindi nagawa ni Digong. Buti pa ito Si Browner, nakapunta ron, mga kababayan, sa lumang barko. Di ba? Yung BRP Sierra Madre. Lumang-luma na Kulang na lang bakalin yun at 4 kilo. Pero mga kababayan, hindi tinatanggal yun. Dahil nagiging, nagiging silbing kanilang tabing at tahanan ng ating mga sundalo, mga kababayan. Na para doon manahan at magbantay sa ating mga teritoryo. Tuloy. Ba't ganun ang bayan natin kung sino pa yung makabayan, kung sino pa yung pro-Filipino, yung pa yung sinisiraan ng kabilang kampo? Totoo naman yan, mga kababayan Sa ngayon, panahon, alam nyo, kung sino matino, kung sino marunong, kung sino mabait, kung sinong tapat, siya ho ang sinisiraan. Ganun ho ang style ng kampo ni Duterte. Let us support the Philippines. Let us support stability. And let us support the country. Yun lang po. Maraming salamat. Kita nyo, dapat ganon. Dapat nisuportahan natin ang bayang ito, mga kababayan. Hindi lang naman yan Si Pangulong Bongbong Marcos. Natatandaan nyo po ba yung mga paninira nila? Di ba? Ang dami nilang paninira. Maging si Sara, mga kababayan, nasan na kaya yung sinasabi niyang susungap daw si Pangulo sa Malacanang? Naalala niyo po ba yun? Paalala ko lang. Pasok! Lamang na balita, nagbanta na ang Ayan, mga kababayan, pakinggan nyo to. Eto ho yung mga pagkakataon na talagang matindi. Yung mga banat nila, mga hinayupak na mga kampo ng mga Duterte yan tuloy! Kakapasok lamang na balita, nagbanta na ang pangalawang Pangulo Inday Sara Duterte na may hawak-hawak itong video.
na makakapagdiin sa di umano'y paggamit ng ipinagbabawal na gamot ng presidente ngayon ng bansang Pilipinas. Kita nyo, nasan na kaya yan? Sabi ni Buday noon, mga kababayan, may hawak na daw siya na kopya na nagsusungap daw ng ipinagbabawal na gamot itong si Pangulong Bongbong. O, di ba? O, ang tanong, Buday, nasan na kaya yung sinabi mo na yun? Galing sa bibig mo yun eh. Sinakyan naman ng mga uto-utot, mga mangmang na mga DDS, lalong-lalo na yung mga pangit na mga vlogger. Nasaan na yon? Mga pinagmamalaking mga hinayupak kayo. Bakit wala na yon? Aber? Hoy, Banat Bay! Hoy, Marlica! Kokinayo, ayan nan! Wala na? Oh, wala na, mga kababayan. Atalay! Ang nasabing video ay pinagkaloob raw sa kanya ng mga tao na nasa palasyo na nakakita ng di umano'y paghithit ng nasabing Pangulo. Kita nyo, may kwento pa. Sabi daw ni Aling Buday, si Sara Duterte tinutukoy ko dyan. Ang sabi niya, mga kababayan, abay, mayroon daw naghagis, nagbigay, nag-abot ng video na yan na ang mismong nagbigay ay talaga taga Malacanang. Ngayon, ang tanong, nasan na yan? Bakit hindi pa pinapakita ni Aling Buday yan? Aling Buday! Nasaan na yung video na yan? Tokininam! Ha? Marami kayong mga binudula sa video-video na yan. Bakit wala na? Di ba? At binigyan diin pa ng nasabing Vice President na matagal nang nasa kanilang mga kamay ang mga naturang video clips na di umano'y paggamit ng ipinagbabawal nitong si Bongbong Marcos sa loob ng palasyo. Kita nyo? Ang tanong, kayo po ba mga kababayan naniniwala pa? Unang tanong ko kayo po ba'y naniniwala na mayroon pang mga video? Ha? Kayo po ba? Naniniwala pa kayo na may mga hawak daw sila ng mga video clips na nagsusungap daw ang napakagwapo nating Pangulo kung hindi pa nila papangitin yung kanyang muka sa mga inedit nila, abay, talagang hindi papangit ito eh. Naniniwala pa po ba kayo? Walang niya, mga kababayan, ang tagal-tagal na yan. Hoy, eto mga kababayan galing kay Aling Buday yan. Oo, si Aling Buday mismo ang nagsalita niyan. At sa tamang panahon raw ay kanilang ilalabas na ang naturang mga ebidensya bago pa tuluyang bumagsak ang ekonomiya ng bansang Pilipinas. Diyos ko, yung bagsak-bagsak na ekonomiya naman. Walang niya. So, bago daw bumagsak, mga kababayan, ilalabas daw nila. Meron pa palang mga kababayan, tamang panahon, Samantalang mga kababayan, hirap na nga po na maghanap ng ibabato kay Pangulo. Tapos meron pa silang nalalaman na darating din yung panahon. Ano yan? Parang kanta ni Aisa Sigera. Pagdating ng panahon, ilalabas namin ito. Kininayo. Ginagago nyo na yung mga uto-uto. Sa totoo lang, ginagago na nila yung mga uto-uto, mangmang at mga tatanga-tangang mga DDS. Ganun po yun. Siyempre, alam nyo po ba, yun po yung kinakatuwa ng kampo ni Duterte habang kayo ay patuloy na nagpapauto at nananatiling mangmang, tatanga-tanga, at matindi ang kabobohan, abay tuwan-tuwa silang ginaganyang kayo. Di po ba mga kababayan? Totoo yan. Bakit kanyo? Abay ginagawa na nga nilang santo. Oo, mga kababayan ginagawa na nga nilang santo yan Sa totoo lang. Nasaan na yon? Boss Mike, pakita mo. Kulang na lang mga kababayan. Eto, tingnan nyo. Kulang na lang santong-santo na si Santo Digunyo. Ayan mga kababayan, dinadasalan na nila ang kanilang Santo Digunyo. Ayan mga kababayan, ito yung para bang tilang mga nagdadasal na kulto.
si Digong, mga kababayan, ang Diyos ng mga DDS. Si Digong, mga kababayan, ang tila ba, mga kababayan, ha? Gino-Diyos na nila. Kulang na lang, mga kababayan, ha? Kita nyo, oh? Ha? Ipalit na nila sa kanilang simbahan. Ito na nga daw yung tawag Poong Nasarehas. Oo. Ha? Natatawa ako dito sa litrato na to. Mga kababayan, tila bang nalilipasan na ng mga gutom ang mga iyan. Di ba? Kita nyo. Yung iba nga, hinahalikan pa yung litrato na yan. Yung iba naman, mga kababayan, dinidate pa yan. Di ba? Si Robin Padilla dinidate pa yung litrato na yan. Di ba? Ganun po. Ganyan ang kulto na yan, mga kababayan. Matindi na. Yan po ang tawag dyan, mga kababayan. Sarado na ang isip nila sa paniniwala na itong si Digong ay mabuting tao. Opo. Di ba meron pang isang senador na nanalo? Gusto pang ipalit. Kanino? Kay Jose Rizal ito? Naalala niyo ba yon? Yung senador na idol ko nanalo. Gusto niya, mga kababayan, ipalit kay Jose Rizal to. Ganun ho ang kulto, mga kababayan. Matindi, no? Oo. Sobrang tindi. Alam niya kayo? Ibang klase. Sa totoo lang, tuwan-tuwa naman ng mga Duterte dito. Tuloy. Viral videos ng paggamit di umano nitong si Bongbong ng ipinagbabawal ay isa sa mga dahilan kung bakit ganun na lamang minamadali ng palasyo ang pakikipagtulungan at sabuatan nito sa House Speaker Romualdez upang tuluyang maisampa ang impeachment case kontra VP Sara. At noong nakaraang linggo lamang, kita nyo, mga kababayan, yung pong style ni Buday, kahit to ka-fake newsan, para lang ho niya mapigilan yung kanyang impeachment, complaint, para ma-file yung impeachment at ma-impeach ng tuluyan sa Kongreso. Kita nyo si Aling Buday, meron pa siyang pa-blackmail. Meron pang nalalaman pa-blackmail ito. Pero ninyo, mga kababayan ko, sabi niya, sige, subukan nyo akong impeach. Meron akong ilalabas, mga video, binigay ng taga-Malacanang, Ano nangyari? Di ba na-impeach ka pa rin? Nasa na yung video? Dapat nilabas mo. Na-impeach ka na't lahat, wala pa rin yung video. Baka gusto mo hintayin pa na makonvict ka na ng tuluyan, mga senador, pakinggan nyo. Yung gusto nyo na i-absuelto, sinungaling ito. Bago ma-impeach ito sa Kongreso, mayroon pang pa-blackmail ito. Sabi ba naman niya, meron siyang hawak ng mga video clips na nagsusungap o nagdodroga ang Pangulo. Ang tanong, sa tagal ng panahon na nakulong na nga si Digong, nahuli na itong si Tebes, nakakulong. At kailangan pa ba na ikaw ay ma-impeach ng tuluyan ikaw ay ma-convict? Walang niya, mga kababayan, Matindi! Tuloy! ay tuluyan nang na-impeached itong si Vice President Sara Duterte sa the House of Representatives sa Teka, sabi ni Angie, magkano ang talent fee nyo, sir? Abay, tinanggihan ko pag-aartista kaya ayoko na ng talent fee. Ano ba? Ayaw ko mag-artista. Kinukuha ko ng Viva. Kinukuha ko ng Regal. Yung mga yan, tinanggihan ko. Tinanggihan ko ABS-CBN, Channel 5, GMA. Kukunin akong kapartner ni Marian. Tinanggihan ko. Oo. Bakit? Si Sara, kinuha siya. Sino? Si Marian. Ako nga, tinatanggihan ko Talay! Mumuno at leadership ng House Speaker at pinsan ng Pangulong Bongbong Marcos na si Martin Romualdez. Ang anomalyang impeachment case kontra VP Sara Duterte ay nakalusot agad dahil nababalita na tumanggap di umano ng tig 150 milyong piso
ang bawat congressman upang pirmahan lamang ang pagpapatalsik sa ating Vice Presidente Inday Sara. Yan ang kanilang mga naratibo. Diba? Jax Demoli. Oo. Tinanggihan ko lahat yan. Tinanong pa ako kung magkano TF ko. Sabi ko ayoko ng TF. Oo. Ayoko natatali sa isang trabaho. Kasi iba yung lifestyle ko. Diba, Jax Demoli? Hindi ako natitigil sa isang lugar. Ako yung, travel dito. Travel doon. Ganon. Oo. Yung Malacanang nga, inuperan ako sa may custom, tinanggihan ko eh. Bakit ba't ko tatanggapin yun? Matatali ako? Mga kababayan, ayokong magpayaman. Ang gusto ko lang, masayang buhay lang. Oo, tama na yung ganito. Na kumikomento, asar-asar, di ba? Nagpapatawa tayo at napapasaya ko kayo, okay na yun. Ang mahalaga, lagi tayong masaya araw-araw. Mga kababayan, sinasabi ko sa inyo, iba yung aking pananaw sa buhay. Hindi ko kailangan ng maraming pera. Ang kailangan ko lang sa buhay ko na natitira, maging masaya. Yun po ang mahalaga. Maging masaya tayo at makontento tayo kung yung meron tayo. Diba? Kung meron pa tayong higit sa gusto natin, abay, pagtrabahuan natin. Ganun lang. Ano pang gagawin natin? Sa buhay natin, mga kababayan, kung sige lang, kuha at ipon ng pera. Hindi ho ganun ang buhay, mga kababayan. Maniwala kayo sa akin. Pag dumating ang panahon na ipinikit nyo na yung mga mata nyo, doon nyo maiisip na tama ako. Bakit kanyo? Yung nang hindi pa pumipikit, mga kababayan naniniwala na Sabi niya sa akin, ako kaibigan na iinggit sa'yo. Oo, hindi ko nababanggitin pero bilyonaryo ito. Mga kababayan, bilyonaryo. Sabi niya, mga kababayan, tama yung sinasabi mo noon, kasabayan ko lang yan Siya, naging bilyonaryo. Ako, simpleng tao. Simpleng tao pa rin Pero siya, naging bilyonaryo. Ito, kukwento ko sa inyo para magkaroon kayo ng kahit na reference man lang sa kung yung meron akong meron ako. Mga kababayan, yung kaibigan ko naging bilyonaryo. Kapag pumunta kayo sa bahay niya, 15 sports car nakaparada. Kapag kayo pinasyal sa mga ari-arian, mga kababayan, yung abot tanaw ninyo, lalagpas pa riyan, kanya yan. Ang kabahayan na mga kababayan na pinapaupahan, siyang damakmak at hindi basta-basta. Kung saan-saan nakalagay lang. Sa mga magagarang subdivision, doon yan. Ang tanong, masaya ka ba? Alam niyo, mga kababayan, hindi pera, hindi kayamanan na nagpapasaya. Kung hindi yung pagiging kontento nyo, kung yung kakayanan ninyo, at kung paano nyo imamaneho ang buhay ninyo para maging masaya sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Yun lang po Sa dami ng pera, mga kababayan, nakatambak lang dyan, hindi magalaw-galaw. Di ba? Hindi nyo naman sabay-sabay yan na magagalaw para para kayo maging masaya. Kita nyo sabi niya? Marami nga akong pera pero hindi ko na kaya yung ginagawa mo. Na Hindi ko na kayang bumiyahe katulad mo. Kasi 5 hakbang lang hinihingal na ako. Kita nyo? Gusto nyo pa bang umabot sa mga ganon pagkakataon? Hindi na ho, mga kababayan. Wag na. Ang gawin ninyo, mga kababayan, ang gawin ninyo, makontento kayo at kung meron kayong gusto, bilhin, gawin, puntahan, pagsikapan ninyo sa pagtatrabaho at paglaban ng parehas sa buhay ng tao. Hindi ho yung magnanakaw kayo. Hindi ho yung manlalamang kayo sa kapwa nyo. Hindi ho yung mga mang-i-scam kayo. Hindi ho ganon. Ang buhay, mga kababayan, mas masaya kung lumalaban ng parehas. Pero, mga kababayan, marami po, tulad ni Buday, hindi lumalaban ng parehas.
para makapanood ng concert ni Taylor Swift. Di ba? Tuloy natin tong mga propaganda at paninira ng mga kampo ni Buday. Sa madaling salita, ang Senado ngayon ang target na suhulan o gipitin ng palasyo upang makakuha ng majority votes mula sa Senate upang tuluyan ng mapatalsik ang ating Vice President Sara Duterte na di malayong mangyari dahil nababalita na hawak-hawak ng First Lady ang Senate President ngayon na si Cheese Escudero. Kaya asahan na magkakaroon rin ng inside job sa Senado na kung saan ay bibilisan ang impeachment trial dito kay Inday Sara. Kita nyo mga kababayan, Oo. Rohel Magsino, thank you na naman uli. Tahan na. Baka naman wala ka ng pang-travel, Oo, yoy! Lord Glenn, live na live ako. Nakikita mo ba? Oo. Pag iba itsura ko, ibig sabihin, hindi mo pa napapanood. Ibig sabihin, live to. Pagka nakita mo na yung itsura kong ganon, di ba? Ibig sabihin, replay yun. So, eto na mga kababayan. Yan ho yung gusto nilang ipilit na unawain ng mga Pilipino. Kaso mga kababayan, hindi naman ho mga bobot mga karamihan. Kaya nga mga kababayan, nakikita nyo naman, itong nasa litrato. Ano? Matindi to, mga kababayan. Biruin nyo. Sabi ng iba, baliw na nga yan. Sabi ng iba, may tama na at kurong-kurong yan. Ba't pinapaniwalaan pa rin ng mga senador na yan? Tanong ko sa inyo, kapag ka ang senador na binoto nyo, pinaniwalaan ito, kurong-kurong, baliw, sabi nga ng karamihan, ano tawag sa mga binoto nyo ng mga senador na mag-aabsuelto dito? Walang niya, mga kababayan, bahala na kayo. Pero isa lang masasabi ko, pagka nagkaganon, malamang nabudol kayo. Our beloved Boss Mike! Boss Mike!